Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-23 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Isang Bangkay. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Hindi nagpunta sina Simon at Basilio sa dulaan. Bandang ika-7 ng gabi, si Simon ay umalis sa kanyang bahay at bumalik ng 2 beses kasama ang iba't ibang tao. Sa ika-8 ng gabi, nakita siya ni Macaraig malapit sa kumbento ng Santa Clara habang tumutunog ang kampana ng simbahan na nag-aanunsyo ng isang patay. Sa ika-9 ng gabi naman, nakita siya ni Camarong Cotsido sa paligid ng dulaan kasama ang isang estudyanteng binilhan niya ng ticket bago muling naglaho sa dilim. Si Basilio, sa kabilang banda, ay hindi rin nagpunta sa teatro. Sa halip, abala siya sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago na patuloy na lumalala dahil sa labis na paggamit ng opyo. Madalas siyang pagsalitaan ng masakit at abusuhin ng may sakit, ngunit patuloy siyang nagtiis dahil sa utang na loob at pagmamahal sa kasintahang si Julie. Sina Simon at Padre Irene ay nagsabi kay Basilio na pagtiisan at gamutin si Kapitan Tiago. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Simon sa bahay ni Basilio at muli silang nagkita. Tinanong ni Simon ang kalagayan ni Kapitan Tiago at ipinaliwanag ni Basilio na labis ng malubha ang kalagayan nito dahil sa pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Sinabi ni Simon na tulad ng katawan ni Kapitan Tiago, ang Pilipinas ay puno ng lason at nanganganib din. Muling inudyukan ni Simon si Basilio na sumama sa himagsikan laban sa mga Kastila at sinabing lahat ng hindi tutulong ay ituturing na kaaway. Nagmungkahi si Simon na tulungan ni Basilio na iligtas si Maria Clara mula sa kumbento ng Santa Clara habang nagkakagulo ang lungsod. Gayunpaman, sinabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil pumanaw na si Maria Clara ng araw ding iyon. Hindi matanggap ni Simon ang balita at pilit na tinatanggi ang katotohanan. Nalaman din ni Basilio na si Maria Clara ay pumanaw mula sa isang sulat ni Padre Salvi na ipinadala kay Padre Irene. Nang malaman ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng kanyang anak, nagpasya itong magpakalunod sa opyo sa sobrang kalungkutan. Nang makumpirma ni Simon ang masamang balita, labis siyang nasaktan, nagalit, nawalan ng lakas, at umalis siya ng silid na tila nawawala sa sarili. Habang paalis, narinig ni Basilio ang mga daing ng hinagpis ni Simon. Dahil sa nangyari, nawalan ng gana si Basilio na magpatuloy sa kanyang pag-aaral at nagmuni-muni sa mapait na kapalaran ni Simon at Maria Clara, na parehong nasawi sa gitna ng kanilang mga pangarap at pag-asa. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Hindi nagpunta sina Simon at Basilio sa dulaan. Sa halip, si Simon ay naglakad-lakad sa paligid at nakita siya sa iba't ibang lugar kasama ang iba't ibang tao sa iba't ibang oras. Si Basilio ay abala sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago na patuloy na lumalala dahil sa labis na paggamit ng opyo at tinitiis niya ang hirap at pang-aabuso ng matanda. Dumating si Simon sa bahay ni Basilio at hinimok siyang sumama sa planong himagsikan laban sa mga Kastila at inutusan pa siyang iligtas si Maria Clara mula sa kumbento ng Santa Clara. Ipinahayag ni Basilio na huli na ang lahat dahil pumanaw na si Maria Clara na lalong nagpahina kay Simon. Hindi niya matanggap ang balita at pinilit niyang maniwalang buhay pa ito. Umalis si Simon ng silid na tila nawawala sa sarili, nagdadalamhati sa pagkawala ni Maria Clara, at naiwan si Basilio na nagmuni-muni sa kapalaran ng mga tauhan, nawalan ng gana sa kanyang mga pangarap. Mga mahahalagang tauhan. Simon, ang misteryosong mayaman na may malalim na interes sa himagsikan laban sa mga Kastila. Sa kabanatang ito, muli niyang inimbitahan si Basilio na sumama sa himagsikan. Makikita rin ang kanyang labis na kalungkutan at galit sa pagkamatay ni Maria Clara. Basilio, isang mag-aral ng medisina at tagapag-alaga ni Kapitan Tiago. Tinitiis niya ang hirap sa pag-aalaga sa may sakit
dahil sa utang na loob at pagmamahal sa kanyang kasintahang si Julie. Tinanggihan din niya ang alok ni Simon na sumama sa himagsikan. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara na lubos na naapektuhan ng pagkamatay ng kanyang anak. Naging adik sa opyo at patuloy na lumalala ang kalagayan. Maria Clara. Bagamat hindi personal na lumitaw sa kabanata, siya ay mahalagang tauhan dahil sa balitang siya ay pumanaw na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Simon. Padre Irene, isang pari na nag-uudyok kay Basilio na pagalingin si Kapitan Tiago at patuloy na ginagabayan siya sa kanyang gawain. Makaraig, isang estudyante na nakakita kay Simon malapit sa kumbento ng Santa Clara. Camarón Cosido, isang taong palaboy na walang pakialam sa paligid at nakakita kay Simon sa labas ng dulaan kasama ang isang estudyante, Padre Salvi. Isang pari na nagpadala ng liham tungkol sa pagkamatay ni Maria Clara na siyang dahilan ng kalungkutan ni Kapitan Tiago. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang pangunahing tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago at mga lugar sa Maynila kung saan nakita si Simon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Himagsikan, revolusyon o pag-aaklas laban sa isang pamahalaan o autoridad. Opyo, isang uri ng bawal na gamot na may sedatibong epekto at nakakaadik. Lason, isang sangkap na may kakayahang makasama o makamatay sa kalusugan. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagtitiis sa pagganap ng tungkulin, kahit na ito'y mahirap, ay nagpapakita ng katatagan ng loob at paggalang sa utang na loob, tulad ng ipinakita ni Basilio sa kanyang pag-aalaga kay Kapitan Tiago. Ang labis na pag-asa sa mga bisyo tulad ng opyo ay may masamang epekto sa kalusugan at pag-iisip at maaaring magdala ng kapahamakan, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid. Ang pagkamatay ni Maria Clara ay isang paalala na ang mga pangarap at pag-asa ay madaling mawala dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. At ito ay nagbabadya ng malalim na kalungkutan at pagsisisi sa mga taong naiwan. At diyan, nagtatapos ang ika-23 kabanata ng El Filibusterismo, isang bangkay. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.